What happens when you have an administration that's obsessed with just protecting the president instead of combating fake news or, more accurately, misinformation? Murag baon ni ang tumong ni Press Secretary Dave Gomez. The main background, nagsugod kini sa mga huhungihong nga si Presidente Bongbong Marcos dunay problema sa panglawas. And gihimakang na kini sa palasyo. Ug ang palasyo nagsugod ng panggukod sa mga mipakaylap sa giingong fake energy lockdown, brownouts, fuel shortage o mga peke nga energy announcement. Ang ending, murag mas importante na hinuon ang image kaysa unsay matuod. Imbes paggango ng mga troll farms, harassment, fake accounts, mas naaatay focus anang slogan-slogan, oplan-oplan, pinaagi sa gimugna nga oplan kontra fake news. Tanawang pattern, mas dunay aksyon ng Malacanang kung makwestiyon ang panglawas sa presidente o kung maulawan ng palasyo kay mapagamay ang katakos sa gobyerno pagsulbad sa mga krisis. Wa ka makinahanglan og PR. Wa ka makinahanglan og slogan. What we need is a mechanism that will help prevent misinformation. Media outlets should clean their comment sections. Sila mag-moderate, but don't let government do it. Kuyaw na sa prior restraint. Dili na to pwedeng isulti nga kung mapakailap mo fake news out. Kaso na yun. Fight misinformation with information. Fight the harassment by installing anti-harassment mechanisms. Angay sab nga panalipdan sa kagamhanan ng mga independent fact-checkers, those that are not beholden to Malacanang. We have to strengthen media literacy in schools and tudluan ang mga batanon ug labaw na ang mga hampong sa pagsabot unsay piki, unsay tinuod. But above all, we have to understand that the Constitution still protects the freedom of speech, of expression, and of the press. Ako ang inyong komentarista, Luigi Flores, alang sa Komentaryo on the Dot. TV is a proud member of Philippine Press Club Incorporated